Davao. Davao. Hanap po, thank you. Hello mga ka-senior, today we are going on a 6-day epic adventure from Manila all the way to Mindanao. We'll be traveling by bus from Manila to Davao, crossing the archipelago from Luzon, Visayas, and Mindanao, spend a night in Davao, and then proceed to General Santos, to Lake Cebu, where we'll be doing some heritage and cultural explorations of its attractions. And then finally going back to Manila via General Santos. So samahan niyo ako as we do another epic adventure across the Philippine archipelago. Let's go! So we just arrived at PITX. Time check is 12:26. Our journey to Davao will start here. So kailangan natin pumunta sa Metro Davao ticketing office to get our boarding pass. So tara na. Punta na tayo sa second floor. Nasa second floor daw yun. So we're taking the escalator to the second floor. So originally, kanina umaga dapat ang biyahe natin 9 AM, but tinawagan tayo kahapon, sinabihang cancelled, and we were transferred sa 2 PM. So it's 12:30, maaga pa tayo for 2 PM. So we got already our boarding pass, 1:30 daw magpapasakay, 2 PM yung alis ng bus. So may time pa tayo para kumain. So gate 2, day 8. So yan yung ating, so dyan sa gate 2 ang ating biyahe. 2 o'clock pa naman. So gate number 2, and here's the bus to Davao. 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 Hanap po, thank you. Daming pagkain ng mga tao. Malayo kasi biyahe ito. 2 araw.
Bili na kayo puso kuya, kanin, pansit, puso. Pansit, puso, sagi, itlog. Ayan po lang, itlog at saka ikwenta. Sagi, 40. So, pasok na tayo. Punta tayo na umaga. Diretso na tayo sa barko. Paskat. Ito yung ay, wala lang ko. Salamat. Sa gilid. May kape. Bili tayo ng kape. Thank you. Salamat. So, palabas na tayo and we're now in Samar. It took us an hour and a half by ferry from Matnog. So, finally, naandito na tayo sa Northern Samar. So, from here, we'll be traveling maybe by another 500 kilometers to reach Liloan, wherein we'll be crossing Liloan Leyte to Surigao.
Coconut. 110. 110. The ferry boat from Tenit to Lipata in Surigao. So, nagod na tayo. It's almost midnight. Tayo ng Maroro Ferry pabalik sa ating bus. Nauli ng bus dito sa Lipata Port sa Surigao. Nasa Mindanao na tayo. Yes. Sa highway, stop muna. Almost 48 hours. Davao na ta, Davao na, Davao.
So finally arrived dito sa Ecolan. Time check, it's 1:37. So ngayon hanap naman tayo ng mga kainan. Ito kasi mga almost 48 hours. Come to Davao. May bagong bukas na Jollibee yata dito. Kain muna tayo. Ayun, sa kanto. So Jollibee dito sa Ecolan. Saraya dito sa People's Park sa Davao, and today I'm going to take you around some of the important exhibits dito around the park. One is the National Museum, which was been recently opened. I'm going to show you the cultural heritage and natural attraction of the region, and later we're going to show you the works of Kublai Milan. People's Park. And ngayon, explore natin ang napakagandang bagong bukas na National Museum of the Davao branch. Inspired. Ganda. Works by Kublai Milan. It's 4 AM. Dito tayo nagstay. We were able to get a room for, instead of $350 for 12 hours, with senior discount, it's 300 lang. So now, hanap tayo ng pwedeng kainan. Tagan natin. Ito tayo, nag-Jollibee tayo kahapon. Buti meron silang breakfast. Yung ganisa with rice and coffee. Ang kampanya ng gobyerno sa mas mabilis at maayos na serbisyo. So arrived
dito sa ito lang yung taxi natin. So, pasok tayo. Entrance. So, dito na tayo. Hanap tayo ng biyaheng Granada. 444. Bus terminal. Yung ticket, kung hindi yan sa muna. So, looks like wala mo ng direction to Morgan. tayo. To Lake Cebu. Siguro ito. Sasakay natin papuntang Lake Cebu. Pinupuno pa. I'm going to Lake Cebu. Itlog at saka mani. Kainin along the way. 25 itlog, 20 pesos sa mani.
dito sa Lake Cebu, sa Van Terminal. So ngayon punta tayo sa SLP, School of Living sa Vision. Pero hanap tayo ng pwedeng kainin. Ito yung malapit sa palengke. Pero kaya muna tayo. Pesos, okay. Sarap. So grabe yung balbakwa ni Teray. Sarap ng balbakwa. Ang lambot ng kape. So we're now walking to the School of Living Traditions. Lake Cebu Homestay. Ito yung pag-stay natin. Ganda. Fresh air. Ganda. Buhay pa. Buhay pa. Lake Cebu. Chicken tayo. Kaya naman natin siguro mag-say 160. Isang chicken. Thank you.
Good morning. It's our second day here in Lake Cebu, and we have arranged a motorcycle tour. So mag-ikot tayo sa mga attractions dito around Lake Cebu. So doon natin si Mang Isidro. Good morning, Mang Isidro. Morning. Ready na tayo? Okay. Punta Isla. Okay. Isla. Dito daw muna. Totos. Kata tayo. So we are being dressed in Siboli costume. Mukha na ba? Balikan tayo na. Siguro lang po ang difference kami sa Victoria. Yung bunker na yung taga-Victoria. Okay, yan. May pala siya. Boat na natin. Purpose ng bell. Kapag pumunta ka doon sa forest, Oo. kailangan mo lang susuot ito. Para? Ito po maka-destroy ng mga bad spirit. Ah, okay. May meaning pala. Hindi ba tataob yan? So yan. Talarga na tayo sa Lotus Garden. Approaching the Lotus Garden. Dito pala yun. Magbabangka talaga. Magbabangka. Traditional bangka. So, kaya po walang traffic yan. Ah, okay. Walang katig talaga. Di ba nakakatakot yan? Di ba tumataob yan? Kasi bakit nasa dulo lang siya? Pwede naman siya sa... Kailangan po nakaupo sa dulo, sir, para maintain yung balance ng kanyang bangka. Ah, okay. Nasa dulo nakaupo talaga. Ang alaga dito puro tilapia lang. Walang iba. Kasal sa tilapia, marami na po mga ibang gasita. Ah, okay. Kailangan mga shoes, flower oil. Tama na? Yun na. Oh, sobrang ganda.
Welcome to Lake Cebu, dito sa South Cotabato, sa Punta Isla Resort. So, we have this Lotus visit na pwede nilang gawin sa umaga. Dahil according to them, ang Lotus pagdating ng ano oras? 11 a.m. 11 a.m. Magtitiklop na yan. So kasama natin ay sino pa lang mo? Arman. Si Arman. Salamat at tinuro kami sa napakagandang Lotus Garden dito sa Lake Cebu. So we return dito sa SLT Homestay dahil bed and breakfast, may breakfast. They serve breakfast between 7 to 8 o'clock. So hintayin na natin ang ating breakfast. Talong, itlog, kamote. Wow. Welcome to Lake Cebu 7 Falls. Just arrived. Papunta na tayo sa ating first waterfalls. Entrance is 30 pesos pero discounted ng senior. Sayang hindi natin nasabi pero okay na rin. 20 pesos yung senior. Malapit lang naman. At yan yung zip line pero hindi natin gagawin yun. Sarap sana, oh. Sarap sana iuwi sa Maynila. Avocado. Ito muna tayo sa view deck ng falls number 2. Grabe, ang ganda pa rin. Nahuhuli sila, makaya dihuli. Sobrang ganda. Hi folks, nandito tayo sa falls number 1 dito sa 7 Falls ng Lake Cebu. Ang gaganda ng mga waterfalls dito at ito isa sa pinakamaganda. So medyo ano yung tubig ngayon, medyo hindi kasi linaw pero lumilinaw to. So napakalamig ng siguro pag maligo tayo dito. So in the meantime, punta naman tayo sa next waterfalls. Huli dito yung parang crabs. Yan, this is parang tuaw. Yan dito yung snake. 30 pesos. Saan galing yan? Harvest lang dito? Sa taas? Doon na tayo, papunta sa second falls. Pwede na pala yung motor. Bantay si Doggy. Bantay ka ba? Tawag-tawagin tayo pababa. Malapit lang naman. Buti napapasok ng ilang mga motor. Dati na nilalakad natin. Yan sa kaliwa natin. Yan yung waterfalls. Marinig ko na.
Basta tayo. Ang ganda ng rock formation, oh, grabe. The waterfalls. Lakas ang tubig yan. Ganda. Napakaganda ng waterfalls na to. Ito yung like yung binabalikan lagi dito. Ang lakas ng tubig, medyo basa na tayo, but just the same, this is one of the most beautiful waterfalls na nakita ko. Whew. Ay nako, kailan kaya ulit tayo babalik dito. But enjoy na lang natin yung moment. This is a monument of Langdulay. Namit ko siya. This is the view from the church. So how do you call this house? So we call this House of Gongs dahil sa buong Pilipinas, tayo yung may pinakamaraming collection ng gongs. Yung gong kasi natin, that's 17th century. Itong mga collections na to? Oo. Oh. So itong gongs, we use it when we get married. We have to give a dowry for the woman we chose to be our partner in So, life. 17th century, mga 300 years na pala. Yeah, it's more than. Mahawak na 300 years. Yeah, itong mga gongs used for communication. When we call people in the community to have a meeting, we will use the gong. We also use the gong for religious activity. Like, for example, if we want to stop the rain, yeah, just play. Dito kami magluto. Dito kayo nagluluto, so ito yung Oo, dito. So nasa gitna ng lutuan parang sa. Yeah, kasi yung And then it will provide heat also. yes, for the diyan kami magkain. Dito kayo kakain. Yung stove namin has to face the door kasi yung warmth ng fire dito. The stove has to sim- face the door. Which symbolizes yung warm welcome sa mga tao na papasok. Langdulay Living Center. So we just arrived. Abot tayo ng 32 processes po. Ilan? 32. 32 days? 32 processes. 32 processes. Grabe. Umpisa sa pag-cutting ng abaka, pag-stripping, and then Stripping. yung, So 32. the fourth This is the fourth process. Yan po yun. So dugtong-dugtungin po yan siya. So Yan. So we need 25 bundles, 25 na ganyan para makabuo tayo ng isang 6 meters. So ito is 6 meters po to. 6 meters. So ito, Ba't tinawag na Dreamweaver? Apo. So ayon kay Langdulay po. Siya yung ating Dreamweaver. So lahat ng mga design ng Tanalak ay galing po sa kanyang panaginip. Wow. Hindi po siya yung mga design ng Tanalak, hindi po gawa-gawa lang. So galing sa kanyang So may meaning bawat design. may meaning yung bawat isa. So sayang lang wala dito yung mga viewers natin. Alam nila yung mga bawat design. Paano wala silang dulay? Sa Dreamweaver pa rin yung mga master weaver natin. Hindi na po. Only one lang yung Dreamweaver. Only Langdulay lang. So yung mga design na galing kay Langdulay, so kumbaga Ito preserve na lang nila. tinutuloy, pinapreserve na lang nila. Okay.
Ah, okay. Tinalak na naiwan nilang dulay. Ang ganda ng design. Ibang klase. Almost 20 years na ata ito. Ito yung naiwan nilang. Saan yung signature niya? Ayun. Ito. May nakalagay na land dulay. Mga 20 years na raw to. So, i-preserve yan. Dapat nasa museum na yan. Uli tayo sa Makoy. Order tayo ng Yempo. Sarap ng kanilang iniho na baboy. 190. Saka with free sabaw. Kain tayo? Ako yan, ano? Kain tayo? Sarap ng pagkain ng dito. So we just arrived at Tidaan Kini Cold Spring. Ganda ng tubig. Hidden gem. Ang linaw ng tubig. Pupuntahan natin. Tidaan Spring Resort. May waterfalls ha. Bakit daw dito? Oh, parang ganda. Wow, super nice. Ang ganda. Sobrang linaw ng tubig. Super ganda. So, nakakainganyo ang tubig. We decided to take a bath dito. Sarap. Ang lamig-lamig at saka napaka-refreshing. After trekking pala at saka spending a lot of time doing adventures dito sa Lake Cebu. This is a perfect spot para maligo. Whew. Manlilikang bayan. Dos para. Gawad Manlilika. Gawa niya. Wow. Ito po si Mr. Mundos para. So, siya yung mga gumagawa nito. Paano yung proseso niyan? Anong ginagamit yung mga... Mula sa wax muna bago brush. Mula sa wax bago brush. So, gaano katagal ng proseso? Depende sa sa karami. Kung marami, may 2 weeks, may 1 week. Depende sa karami yung item. Ito, 75,000 malaki ito. Kado na katagal yan? Tagana to sir. Ha? Tagana to. Wow! Grabe yung napaka-intricate naman ng design. Oo. Gano'n nyo katagal ginawa ito? Kung mga isang buwan lang. Ito lang handle lang po. Handle pa lang yun, no? Handle pa lang. Yung mga 2 buwan lang, yung pag-ilat. Hanggang matapos. Very happy to meet you. One Mr. Bundos para. Grabe. Napaka-intricate. Shop niya, pag napadaan kayo, bisitahin niyo siya. Yung kasama si Manong Isidro na pinasyal tayo dito sa Lake Cebu. Maraming salamat po. Maraming salamat din. At marami tayong hindi usually pinupunta na sinamahan nyo kami. Here by the lake. Bacolod dito. Maraming Bicolan. Taga Bacolod dito. And then, view of the lake. Our last day here in Lake Cebu, and ang ating breakfast will have drip coffee. Pinag-prepare tayo ng wow, adobong talong at egg tsaka rice, kasama to sa sa bed and breakfast.
Breakfast tayo. Sarap. Yan o, adobong sitaw at saka itlog. At saka drip coffee. Parang ayoko nang umalis dito. So we just check out from School of Living Tradition homestay. We spent 2 days here in Lake Cebu kung saan we were able to explore some of its natural, cultural at saka heritage attractions. Marami pa tayong hindi napunta pero babalik tayo. At napakabait ni Mrs. Maria Todi ng SLT Homestay. Sasarap ng pagkain. So ngayon tuloy na tayo sa van terminal sa may palengke. We're going to take a van to Coronadal. I'm going to miss you. Lake Cebu, babalik tayo. Ang ganda. Ito na yung van terminal. Malapit lang yung pinag-stay natin, mga 200 to 300 meters walking distance. So ang van terminal is actually located sa market terminal. Kaya na tayo papunta ng Coronadal. Bus terminal and entrance. Malaki dyan tayo sumakay papuntang Lake Cebu. And then yung bus nasa kaliwa. Sa dito. May makakain naman pala maya. Ito yung mga buses. Baka mga sarado ng ticketing office. Tourist Information Center, wala rin. Davao, Jensen. Decided to have lunch here sa KCC Chowking. Dami tao. So 2:12 we finally arrived here sa General Santos International Airport. Ordinarily tinuruan tayo ng guardia doon sa may Coronadal that we should take a modern PUV instead of taxi o kaya tricycle na talagang grabing mga kontrata. Yan, sabi sa atin, maghintay lang sa harap ng KCC Mall at may dadaang modern PUV. Totoo nga, may dumaan, nakalagay route number 13, nakalagay Fatima, Uhaw at saka airport. Diretso na dito sa airport yan.
So yun lang ang sasakay natin next time. So, departure. Balik from that 6-day adventure, airport na tayo, General Santos, going back to Manila. Ganda na. I'm surprised na ganito na yun. Dati medyo dugit yung airport ng General Santos. In area. Check na naman tayo online, so pre-departure na tayo. So finally, nandito sa pre-departure area sa General Santos International Airport. Pero smart lang ang magpasok ka ng Mindanao Airport. At kinakain natin, saging nabili natin sa 7 Legs sa Lexibus. Kaya tayo? Mamaya pa yung flight natin, 4 hours tayo maghihintay. So trabaho muna tayo. They're feeling completed. Mga ka-senior, we are finally here at the General Santos International Airport to conclude our 6-day adventure across the archipelago, Philippine archipelago. So we started in Manila at PITX and took the bus from PITX to Davao City. We traveled for 1,533 kilometers and taking us almost 48 hours to reach our destination. Along the way, we had several meal stop, fuel stop, restroom breaks, 2 sea travels between Matnog to Allen and from Liloan to Lipata. We had some very good rides and some bumpy rides, especially sa areas ng from Quezon all the way to Camarines Sur, where the road condition is quite bad, and also sa may Samar na medyo masama din na kalsada. But upon reaching Mindanao, we were very surprised na ang ganda ng kalsada. It's 6-lane from Butuan all the way to Davao City. So, bakit ba natin itong ginawa? Because we would like to enjoy the view along the way, kaya hindi tayo masyadong nakatulog. Gusto natin, pinapanood yung mga dinadaanan natin. At gusto din rin natin malaman kung ano sino mga tao ang nagla-land trip using a bus. And we found out na ito yung mga taong may mga mabibigat na bagahe at nakatira sa lugar na medyo mahirap marating by using the airplane or the ferry. So yun. Pagdating natin sa Davao, we did also a short heritage tour of People's Park. Pinuntahan natin finally ang bubukas lang na National Museum branch sa Davao City, and we saw the exhibit on the rich natural resources of the whole region, yung heritage, yung culture ng buong Davao region. We also went around People's Park and saw the works of another Mindanao artist, si Kublai Milan. And then after that, kumain tayo sa paborito nating si kainan na Chinese restaurant. And then finally, nagpahinga tayo sa Mexico hotel. Very cheap, 300 lang, 315, 12 hours, but we got a discount. At pagdating natin sa hotel, baksak tayo dahil sa pagod. So, but
very early in the morning, we woke up and then kumain tayo ng breakfast sa McDonald's and proceeded sa Ecolan bus terminal where we took a bus from Davao City to Jensan, which took us about 3 hours. And upon arriving in Jensan, we took another bus going to Marbel or Coronadal, which took us about 1 hour and a half. Pagdating natin naman sa Coronadal, sumakay tayo sa van going to Lake Cebu. It took us about 1 hour, 15 minutes. Upon arriving in Lake Cebu, kumain tayo ng napakasarap na balbakwa at nag-check-in tayo sa School of Living Tradition Homestay na ang lodging is 400 kasama na yung breakfast. So we explored Lake Cebu sa day 1, pumunta tayo sa van. And then sa day 2, nag-air tayo ng motorsiklo. Kasama si Mang Isidro, yung driver, which took us around some of the hidden natural, cultural, and heritage attractions of Lake Cebu. Pinuntahan natin, nakauna-unahan siyempre yung Lotus Garden sa may Punta Isla. Nag-suot tayo ng costume ng mga Tibuli. And then we enjoyed boating and having our photos taken doon sa Lotus Garden. After sa Lotus Garden, bumalik naman tayo sa ating tinuluyan for breakfast. And then nag-proceed na tayo sa Seven Falls. Hindi na tayo nag-zipline pero just the same. Nag-enjoy tayo. Pinunta ng Falls number 1 at Falls number 2 na halos walang tao dahil tayo kaunang na pumunta. So after that, pumunta tayo sa Tivoli Museum kung saan namin natin yung talagang may-ari. I think the museum is one of the biggest collection of antique gongs. Si Dato Pooy yata ang name niya. And he toured us around his museum. Pagkatapos doon, pumunta rin tayo sa weaving center nilang Dulay kung saan explain sa atin kung paano ginagawa yung mga tinalak fibers. And then inikot din natin yung simbahan at saka munisipyo. Then finally, pumunta tayo sa brass making facility ng isang Gamaba awardee na nasa Lake Cebu rin. After that, nag-lunch tayo at ng napakasarap na gempo doon sa Bigoys. And after that, pumunta tayo sa isang napakagandang waterfalls na matatakbuhan 30 minutes from Lake Cebu. So ito siguro dapat pinopromoto. After that, nagpahinga na lang tayo at nagpalipas ng gabi. At then the following day, bumiyahe ulit tayo. Pabalik na tayo ng Manila. So we again took a van from Lake Cebu to Coronadal. And Coronadal, we're supposed to take a direct bus going to the airport, but we were told we were on the wrong terminal. So nag-bus ulit tayo to Jensan, and from Jensan, sinabihan tayo ng guard doon sa Coronadal that we should take a modern PUV to go to the airport. So ginawa natin yun, sinundan natin, sinabi niya, pumunta tayo sa KCC, sumakay ng tricycle, and then nag-breakfast. And sa harap ng KCC, nakakuha tayo ng modern PUV going to the airport. 50 pesos lang ang pamasahe. It's a lot cheaper than taking the taxi or the tricycle na medyo nananaga pagka kinontrata nyo. So ngayon, nandito na tayo sa airport waiting for our flight. Napakaganda ng ginawa nating adventure at ang dami nating na-meet na magagandang tao na narinig natin na kanilang mga kwento. At napuntahan natin ng mga magagandang lugar na hindi usually nagagawa. At finally, nagawa ko ng isang bucket list item natin na mag-travel by bus from Manila to Davao in 48 hours. With that, I'd like to thank you very much for joining me in this another epic adventure, Travel Walloken. Until our next epic adventure, see you soon!